Ang pagtataksil ay isang napakasakit na bagay na umiiral sa maraming relasyon sa kasalukuyan. Ngunit, paano kung pagtaksilan ka habang kinakaharap mo ang pinakamadilim na sitwasyon ng iyong buhay? Ano ang gagawin mo? Si Jaden Hartwell, 45 anyos na investment banker, at si Karen, isang 42 anyos na curator ng art gallery ay larawan ng matagumpay na mag-asawa. Ang kanilang malaking bahay at mga mamahaling sasakyan ay kinaiinggitan ng kanilang mga kapitbahay. Sa loob ng 15 taon, ang mga Hartwell ay naging haligi ng kanilang komunidad. Nag-host sila ng mga engranding party, nagbibigay ng malaking donasyon sa local charities at aktibong miyembro ng country clubs. Ang kanilang dalawang anak, sina Penelope at Atticus, ay nag-excel sa kanilang private school at mga extracurricular activities. Para sa mga tao sa paligid nila, ang buhay na meron ang mga Hartwell ang definisyon ng American Dream. Ngunit sa likod nito, may bagyong nakaambang dumating na sisira sa lahat. Taong 2023, nagsimulang gumuho ang kanilang malaperpektong buhay dahil sa isang karamdaman, pagtataksil at paghihiganti na ikagugulat ng buong komunidad. Nagsimula ang love story ni Jaden at Karen noong 2003 sa Northwestern University. Si Jaden, isang senior na kumukuha ng finance, ay unang nakita si Karen sa isang campus art exhibition. Si Karen, isang junior student ng art history, ay ipinaliliwanag ang mga detalye ng isang abstract piece sa isang grupo sa campus. Nabighani si Jaden sa talino at ganda ni Karen, kaya't lumapit siya pagkatapos magsialisan ang mga tao. Nagpakilala siya at medyo nauutal pa. Natuwa rin naman si Karen sa sinserong interes na ipinakita ni Jaden at sa pagiging jolly nito na agad na nagpagaan sa kanyang loob. Nagsimula silang magkaroon ng constant communication at madalas pag-usapan ang mga pagkain at classic literature. Ang kanilang ligawan ay naging isang whirlwind ng romance at intellectual conversations. Pagkatapos ng graduation, nakakuha si Jaden ng isang posisyon sa isang investment firm habang tinapos naman ni Karen ang kanyang master's degree sa art curation. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, na-develop pang lalo ang kanilang relasyon. Noong 2008, nag-propose si Jaden kay Karen sa ibabaw ng Willis Tower habang papalubog ang araw. Nakahanda na ang isang private dinner sa skydeck habang napalilibutan ng city lights. Agad namang sumagot ng oo si Karen nang tanungin ni Jaden ukol sa pagpapakasal, ang kanilang kasal na ginanap noong sumunod na taon. Ang kanilang pagsasama ay naging napakasaya. Nagsikap sila, nag-ipon at itinaguyod ang kanya-kanyang career. Umakyat si Jaden sa corporate ladder ng may determinasyon, habang si Karen naman ay nagtagumpay sa kanyang karera sa mundo ng sining. Noong 2011, isinilang nila ang kanilang anak na si Penelope at sinundan ito ng anak na si Atticus 2 taon pagkatapos. Nagdala ng mga bagong hamon ang pagiging magulang ng dalawa, ngunit lalo rin nitong pinatatag ang kanilang samahan. Si Jaden at Karen Hartwell ay larawan ng dalawang nagmamahalang hindi mapaghihiwalay kahit kailan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon at patuloy na yumayaman at nagtatagumpay ang mga Hartwell, unti-unting lumitaw ang mga pagbabago sa kanilang relasyon. Ang unang mitsa sa kanilang relasyon ay nagsimula noong 2018 kasabay ng isang malaking promosyon na natanggap ni Jaden. Ang bago niyang posisyon bilang vice president sa kanyang kumpanya ay nagdala ng malaking salary increase, ngunit mas marami ring oras at atensyon ang kinailangan nitong ipukol sa trabaho. Si Karen na nagbawas ng trabaho sa gallery upang mas matutukan ang pagpapalaki sa kanilang mga anak ay naramdaman ang kalungkutan. Ang mga intimate dinner at weekend getaways na dating bahagi ng kanilang relasyon ay naging bihira na lamang. Madalas nang wala si Jaden na laging nagdadahilan ng overtime sa opisina at mga madalas na business trip. Sa simula, sinubukan ni Karen na unawain ang sitwasyon. Ginawang abala ang sarili sa mga volunteer work at nagtuon na lamang ng pansin sa mga bata. Sa paglipas ng mga buwan,
hindi niya maiwasang maramdaman na may matinding pagbabago sa pagitan nilang dalawa. Napansin ng mga kaibigan ang tensyon. Sa mga social gatherings, hindi na sila magkatabi at malambing sa isa't isa katulad ng dati. Sinubukan ni Karen na ayusin ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagpaplano ng mga romantic night outs at mga family outings. Ngunit tila laging malayo ang isip ni Jaden. Kapag sinasabi ni Karen ang kanyang mga napapansin, umiiwas si Jaden at sinasabing lahat ay maayos at stress lang ito sa trabaho. Ang magiging sanhi ng tuluyang pagkawasak ng pamilya Hartwell ay dumating noong Setyembre 2022. Dumalo si Jaden sa isang charity gala sa Art Institute, isang event kung saan karaniwang sinasamahan siya ni Karen. Nanatili noon si Karen sa bahay kasama ang may sakit nilang anak na si Ate Kus, kaya't si Jaden na lang ang kumatawan sa kanilang pamilya. Doon niya unang nakatagpo si Viviana Reyes, isang 32 anyos, bagong lipat na financial analyst sa isang kumpanya na kakumpetensya ng kay Jaden. Si Viviana ay kabaligtaran ni Karen. Bata, maambisyon at walang iniintinding responsibilidad sa pamilya. Ang kanyang sleek black gown at magandang postura ay agad na nakaagaw sa pansin ni Jaden. Sila'y magkatabi sa hapagkainan at habang lumalalim ang gabi, natagpuan ni Jaden ang sarili na naaakit kay Viviana dahil sa kanyang talino at malalim na kaalaman sa finances. Nag-usap sila ng matagal. Nakaramdam si Jaden ng kakaibang excitement na matagal na nitong hindi nararamdaman pagkatapos ng gala. Nagpalitan sila ng business cards, kapwa nagtagal ng bahagya ang pagdikit ng kanilang mga daliri. Sinabi ni Jaden sa sarili na ito'y purong profesional lamang, ngunit ang pag-iisip tungkol kay Viviana ay nanatili sa kanya kahit pa nagkahiwalay na ang mga ito. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magtagpo sina Jaden at Viviana ng regular sa excuse ng usaping networking at potential collaboration ng kanilang kumpanya. Ang mga coffee meetings ay naging working lunches at ito'y lumago pa sa mga after-work drinks. Sa bawat pagkakataon, natagpuan ni Jaden ang sarili na mas lalo pang kinikilala ng personal ang babae. Ipinapahayag kay Viviana ang kanyang mga frustration sa bahay at mga pressure sa trabaho. Si Viviana naman ay tila nahook kay Jaden dahil sa taglay nitong kapangyarihan at tagumpay. Hindi lang professional mentor ang naging tingin nito sa kanya, kundi mahigit pa. Mabilis na nabura ang boundary sa pagitan ng dalawa. Isang late-night strategy session sa apartment ni Viviana ang naging mitsa ng kanilang unang halik. Nalunod sa pagnanasa at thrill ng bawal na humantong sa pagniniip. Umuwi siya ng gabing yon at nakaramdam ng pinaghalong guilt at excitement. Sinabi niya sa sarili na ito'y isang beses lang, natatapusin niya agad ito. Ngunit habang lumipas ang mga araw, hindi niya maiwasang bumalik kay Viviana. Noong Enero 2023, habang palalim ng palalim ang involvement ni Jaden kay Viviana, nakatanggap si Karen ng isang masamang balita. Ang inakala niyang simpleng pagkapagod at mga sintomas ng stress ay mas malubha pa pala. Matapos ang serye ng mga pagsusuri at biopsy, si Karen ay na-diagnose na may stage 3 breast cancer. Nang araw na natanggap niya ang diagnosis, mag-isa si Karen sa ospital. Litong-lito habang maingat na ipinapaliwanag ng oncologist ang treatment plan. Nakaramdam siya ng pamamanhid. Halos hindi marinig ang mga salita ng doktor tungkol sa chemotherapy, radiation at survival rates. Sa sandaling iyon, ang tanging nais niya ay ang makasama ang kanyang asawa, ngunit hindi niya matawagan si Jaden sa kanyang telepono. Nang sa wakas ay masabi nito sa asawa ang sitwasyon, nakita niya ang pagkabigla dito. Ngunit kasabay nito ay isang malamig at matamlay na emosyon. Hinagkan niya si Karen habang umiiyak ito. Tinangkang sumambit ng mga salitang magpapalubag ng kalooban niya. Ngunit hindi maalis sa isip ni Karen ang pakiramdam na parang nasa ibang lugar ang isip ni Jaden. Inisip niyang dala marahil ito ng stress sa pagproseso ng kanyang sakit. Si Karen ay nagsaliksik ng best options para sa kanyang gamutan at mga support group. Determinadong labanan ang kanyang sakit.
Sinamahan naman siya ng asawa sa mga appointment nito sa doktor at tumulong sa pag-aasikaso sa mga bata habang nagagamot ito, bagamat naroon ang office tension sa pagitan nila. Sa loob, si Jaden ay pinahihirapan ng kanyang konsensya. Hindi maaaring magkasabay ang sakit ni Karen at ang papalalim na relasyon ni Jaden kay Viviana. Nahati siya sa kanyang tungkulin bilang mapag-arugang asawa sa umaga at masugid na kalaguyo sa gabi. Unti-unting naaapektuhan ang kanyang kalusugan dahil sa kanyang double life. Nang maghanda si Karen para sa kanyang first round of chemotherapy, humingi siya ng emosyonal na suporta kay Jaden. Umaasa na muling magkalapit sila sa kabila ng malaking pagsubok na kanilang hinaharap. Ngunit ang taong dati niyang itinuturing na kanyang sandigan ay tila malayo at hindi niya maabot sa oras na pinakakailangan niya ito. Ang pagkakasala dahil sa kanyang pagtataksil na pinalala pa ng karamdaman ni Karen ay unti-unting nilamon si Jaden na nakaapekto sa kanyang mental state. Ibinaling niya ang sarili sa trabaho upang umiwas at lumayo ang atensyon sa parehong babae. Si Karen na nanghihina dahil sa kanyang gamutan at hindi makuha ng ganap ang oras ng asawa ay umangkla sa kanyang kapatid na si Imogen at sa isang malapit na grupo ng mga kaibigan na nagsasama-sama upang suportahan siya sa mahirap na panahong yon. Sila ang nagbigay ng emotional support na tila hindi maibigay ni Jaden, ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na ipahayag ang kanilang mga naiisip tungkol sa strange behavior ng asawa. Samantala, si Viviana ay nagsimulang mainip sa mga limitasyon ng kanilang relasyon. Pinipilit niya si Jaden na mas maglaan ng oras at atensyon sa kanya. Si Jaden ay hindi kayang mag-commit ng lubusan ngunit hindi rin nais pakawalan si Viviana, kaya't nangako na lamang ito ng isang bakasyon sa oras na humupa ang sitwasyon sa kanyang tahanan. Habang umuusad ang paggamot ni Karen, nagsimulang maramdaman ng buong pamilya ang bigat ng sitwasyon. Si Penelope na ngayon 12 taon na ay naging mas tahimik at mapag-isa. Hirap na hirap sa pagharap ng sakit ng kanyang ina at palaging pagkawala ng kanyang ama. Si Atticus na 9 taong gulang ay nagkaroon ng anxiety. Madalas na hinahanap si Karen at nagiging emosyonal kahit na sa pinakamaliit na mga bagay. Nagkaroon ng mga bulong-bulungan sa labas ng kanilang tahanan. Napapansin ng ilan na mas nagiging matabang na ang pakikitungo ng isa't isa. Iniisip na dahil sa sakit ni Karen. Ang ilan na may naghinala na may third party sa relasyon. Ang kasamahan ni Jaden na si Dominic Frost ay nakita siya kasama si Viviana sa isang restaurant sa kabilang bayan. Ngunit piniling manahimik upang hindi na makadagdag pa sa mga problema ng pamilya. Dahil sa pamamangka sa dalawang ilog ni Jaden, nagsimulang bumagsak ang kanyang performance sa trabaho, sa bahay at kay Viviana. Siya ay naging iritable, madalas nawala sa sarili at madaling magalit. Si Karen, sa kabila ng kanyang panghihina ay nararamdaman na may mali, ngunit wala na siyang lakas upang harapin ito. Habang pinaplano ni Jaden ang kanyang pagbabakasyon kasama si Viviana, hindi niya alam na ang iniingatan niyang lihim ay malapit nang mabunyag. Pagsapit ng Hulyo 2023, isang desisyon ang tuluyang babago sa takbo ng buhay ng pamilya. Sa nakaschedule na patuloy na chemotherapy ni Karen, nagpaalam si Jaden na kailangan niyang pumunta sa isang business trip upang i-close ang mahalagang deal sa Cayman Islands. Si Karen, na matamlay at pagod mula sa kanyang pinakahuling round ng chemo, ay mahina lamang na tumango sa paalam ng asawa. Wala na siyang lakas upang tanungin ang timing o ang importansya ng biyahe, basta't hiniling na lamang kay Jaden na tawagan siya at ang mga bata ng regular. Nakaramdam si Jaden ng kurot ng konsensya habang tinitingnan ang kanyang asawa, ngunit hindi ito naging sapat upang pigilan siya sa kanyang mga planong magbakasyon at magpakasaya kasama ni Viviana. Nagbook siya ng pribadong villa sa isang exclusive beach kasama ang kabit nito. Habang nag-iimpake siya ng mga gamit, tinatago ang mga regalo para kay Viviana, ay kinumbinsin niya ang sarili na deserve nito ang magpakasaya dahil sa stress na dala ng mga nagdaang araw.
Nang dumating si Jayden at Viviana sa kanilang bakasyon, sinantabi nila ang lahat. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa paglangoy sa dagat, pag-inom ng cocktails at pag-enjoy sa mga mamahaling pagkain. Ang kanilang mga gabi ay puno ng bawal na romansa. Iwinaksi ni Jayden sa kanyang isipan ang asawang lumalaban sa karamdaman, pati na rin ang mga anak na may pinagdaraanan. Samantala, sa kanilang bahay, lumala ang kondisyon ni Karen. Ang mga side effects ng kanyang recent medications ay nagdulot ng matinding kahinaan. Naging bedridden ito at lagnating. Si Imogen ay pansamantalang lumipat upang tumulong sa mga bata at sa pag-aalaga kay Karen. Habang tumataas ang kanyang frustration sa patuloy na pagkawala ni Jayden, paulit-ulit siyang nagtangkang tawagan ito, ngunit hindi ito sumasagot. Si Penelope sa hindi inaasahang pagkakataon ang magsisilbing susi upang malantad ang pagtataksil ni Jayden. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang ina at galit sa pagkawala ng kanyang ama, nagpasya siyang gamitin ang credit card na binigay ni Jayden upang mag-order ng mga bulaklak para sa ina. Na-decline ang card at dahil dito tumawag siya sa customer service at nagpakilalang si Karen upang alamin ang mga naging transactions gamit ang card. Ang customer service representative na nalinlang sa pagpapanggap ni Penelope ay ibinunyag ang listahan ng mga gastos sa Cayman Islands, mga luxury restaurant, high-end boutiques at isang jewelry store. Si Penelope, bagamat nalilito at nasasaktan, ay ibinahagi ang impormasyong ito sa kanyang tiyahin na si Imogen. Sa wakas ay nakumpirma ang mga hinala ni Imogen. Hindi siya nag-atubiling kumilos. Kumuha siya ng isang pribadong investigador na mabilis na nakatuklas ng katotohanan tungkol sa peking business trip ni Jayden at sa kanyang lihim na relasyon kay Viviana. Dala ang mga ebidensya ay kinausap ni Imogen si Karen. Binahagi niya ang mga ebidensyang nakuha ng kanyang private investigator. Litrato ni Jayden at Viviana na magkasama sa Cayman Islands, mga listahan ng mga binili ni Jayden para sa babae at ilang mga videotapes. Tahimik na nakinig si Karen. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang upuan habang bumubuhos ang halu-halong emosyon sa kanya. Gulat, galit, pagkaawa sa sarili. Nang matapos magsalita si Imogen, nanatiling tahimik si Karen. Pagkatapos, sa isang matatag na tinig, tinanong niya, ano ang gagawin natin ngayon? Si Imogen, na gumaan ang loob sa nakitang reaksyon ng kapatid, ay sumagot. Ano man ang gusto mong gawin, nandito ako para sa'yo, ano man ang mangyari. Sa sandaling yun, dahil na rin sa suporta ng kanyang kapatid, nagsimulang magplano si Karen ng kanyang paghihiganti. Hindi niya hahayaang ang cancer o ang pagtataksil ng kanyang asawa ang magdikta ng hangganan ng lahat. Sa halip, naisip niyang siya ang kumontrol sa kanyang kwento at sa sitwasyon. Napagtanto niya na habang ginugupo siya ng karamdaman ay pinili ni Jayden na sirain ang kanilang pagsasama. Napagpasyahan ni Karen na simulan ang kanyang hakbang sa pag-secure ng kanilang finances na walang pakundangang nilulustay ni Jayden. Kinaumagahan, kinausap ni Karen si Ezra Cruz, isang matalinong divorce attorney na kilala sa kanyang mahusay na diskarte sa mga high-profile na kaso. Sa isang pribadong konsultasyon, ipinaliwanag ni Ezra ang mga options ni Karen na sinasabing malakas ang kaso ngunit posibleng ito'y mahantong sa isang settlement. Gayunpaman, may ibang plano si Karen. Sa gabay ni Ezra at sa tulong ni Imogen, maingat niyang idinokumento ang pagtataksil ni Jayden at ang kanyang pag-abandona sa kanya sa panahon ng kanyang karamdaman. Sunod, kinontak niya ang kanyang mga dating koneksyon sa art world. Palihim na ibinenta ang kanyang mga mamahaling art piece collections. Gamit ang power of attorney na ibinigay ni Jayden sa kanya, ilang taon na ang nakalipas para sa mga emergency, sinimula ni Karen ang proseso ng pag-liquidate sa kanilang joint accounts. Maingat siyang gumawa ng mga hakbang upang gawing pera ang kanilang mga investments nang hindi napapansin. Habang ginagawa niya ito, nagkaroon siya ng tila bagong lakas dahil sa galit at determinasyon na isecure ang future ng kanyang mga anak at makuha ang hustisya sa kataksilan ng asawa.
Gumawa siya ng solo account at inilipat ang lahat ng finances dito. Ang bahay bakasyunan ng pamilya sa Michigan ay ipinagbili rin niya at agad naman itong binayaran ng isang buyer ng cash sa loob lamang ng ilang araw. Sa kabila ng pagiging abala ng palihim, nanatili pa rin si Karen sa pagtutok sa kanyang kalusugan. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gamutan, dumalo sa mga support group meetings at sinikap na panatilihin ang normal na routine para kina Penelope at Atticus. Si Imogen lamang ang nakakaalam ng mga kilos ni Karen. Nagsisilbing kasakasama at kakampi sa mga plano ng kanyang kapatid. Habang lumilipas ang mga araw at papalapit ang pagbabalik ni Jayden, nakaramdam si Karen ng lungkot at tapang. Sabado ng hapon, bumalik si Jayden sa kanilang bahay mula sa bakasyon sa Cayman Islands. Habang pumaparada siya sa driveway ng kanilang mansion sa Riverton, nakaramdam siya ng kaunting pagkabagabag. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa kanyang papel bilang tapat na asawa at ama. Wala siyang kaalam-alam na ang lihim na pinaka-iniingatan niya ay tuluyan ng nabunyag. Pagpasok niya sa bahay ay naabutan nito ang hindi pangkaraniwang katahimikan. Tinawag niya sina Karen at ang mga bata ngunit wala siyang natanggap na tugon. Pumunta siya sa kusina kung saan natagpuan niya ang isang sobre sa countertop. Kinakabahan man ay binuksan ni Jayden ang sobre. Sa loob, nakita niya ang mga papeles ng diborsyo kasama ang isang liham mula kay Karen na nagdedetalye ng kanyang kaalaman tungkol sa pakikiapid ni Jayden habang nilalabanan niya ang sakit na cancer. Ang huling talata ng liham ay nagsabi na inilipat na ni Karen ang kanilang pinagsamang mga ari-arian na itinuturing niyang makatarungan lamang matapos ang ilang taon ng pagsuporta niya sa karera ni Jayden habang inaasikaso ang kanilang pamilya. Nangangatog sa takot at nagmamadaling pumunta si Jayden sa kanyang opisina at sinubukang mag-login sa kanilang mga online banks. Ngunit access denied ang lahat ng naging pagtatangka nito. Tinawagan niya ang kanyang investment manager at nalaman niyang karamihan sa kanilang properties ay naibenta na ng nakaraang linggo. Ang bahay bakasyunan, ang mga mamahaling art collections, lahat ay wala na. Habang dahan-dahang nagsisink in sa kanya ang sitwasyon, napaupo si Jayden habang naguguluhan sa nangyayari. Tumunog ang kanyang cellphone na nakatanggap ng mensahe mula kay Viviana. Tinatanong ang kanilang plano para sa darating na weekend. Tinitigan ni Jayden ang screen. Ang buhay na akala niya gusto niya, ngayon ay tila wala siyang maramdamang kahit na ano. Sa oras na yun, narinig niya ang pagbukas ng pintuan. May mga yabag na papalapit sa kanyang opisina. Bumukas ang pinto at tumambad si Imogen na puno ng galit. Pinamukha nito kay Jayden kung gaano nito nasaktan ang kanyang kapatid at isinumbat sa kanya ang mga resulta ng kanyang maling desisyon. Nag-hire ng isang special agent mula sa FBI's White Collar Crime Division si Jayden upang imbestigahan ang kaso. Sinimulan ang masusing proseso ng pagtunton sa mga ari-arian ng mga Hartwell. Naghanap ito ng anumang bakas o palatandaan ng illegal activity na maaari nitong magamit upang mabawi ang yaman. Ang natuklasan ay isang komplikadong serya ng mga transactions. Lahat ay maingat na naitala at sa kanilang pagkagulat, lahat ng ito ay legal. Ang paggamit ni Karen ng kanyang power of attorney ay saklaw ng kanyang mga karapatan at maingat siyang kumilos upang matiyak na hindi ito lalabag sa anumang batas. Habang patuloy ang investigasyon, natuklasan ang mga naging financial expenditures ni Jayden, ang bakasyon, ang maluhong paglustay at pati ang mga koneksyon ni Jayden sa ilang mga kumpanya na kamakailan lamang ay nasa ilalim sa pagsisiyasat dahil sa ilang issue ng illegal trading. Makalipas ang isang taon matapos ang pagkawasak ng pagsasama ng mga Hartwell, umusad ang kaso sa hukuman. Sinubukan ng mga abogado ni Jayden na palabasin si Karen bilang isang mapaghiganting babae na nag-overreact sa isang simpleng indiscretion, na iligal na inagaw ang mga ari-arian sa isang simpleng kaso ng pagsiselos. Ipinaglaban nila na ang mga ginawa ni Karen ay hindi lamang sinira ang buhay ni Jayden, kundi nakaapekto rin sa kanilang mga anak at posibleng nagpahamak sa mga pondo ng kliyente sa kanyang kumpanya.
Ang koponan ni Karen sa pangunguna ni Attorney Cruz ay sistematikong ipinagtanggol ang kliyente. Ipinakita nila ang mga ebidensya ng matagal ng pakikiapid ni Jayden, ang kanyang pagpapabaya sa panahon ng gamutan ni Karen at ang trail ng mga maling gawain nito sa pananalapi. Ang mga saksi, kabilang si Imogen at ilang dating kasamahan ni Jayden, ay nagpatotoo sa kanyang mga erratic na pag-uugali at pagtataksil. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang testimonya ni Viviana Reyes, na kapalit ng immunity ay isinapubliko ang kanyang relasyon kay Jayden, kabilang ang kanyang mga pangako na iiwan si Karen. Habang umuusad ang paglilitis, naging malinaw na ang kaso ay hindi lamang maaaring maresolba sa simpleng diborsyo. Ang hukom ay kailangang timbangin hindi lamang ang pagbuwag ng kasal, kundi pati na rin ang posibleng criminal liabilities ni Jayden. Matapos ang mga linggo ng dramatikong testimonya at legalities, inihanda ng hukuman ang hatol nito. Si Jayden na napatunayang nagkasala sa maraming krimen sa pananalapi ay hinatulan ng 3 taong pagkakakulong sa isang minimum security prison. Hindi rin nabawi ni Jayden ang anumang karapatan sa properties dahil sa napatunayang legal ang lahat ng naging aksyon ng kanyang asawa. Ngayon ay tinatamasa ni Jayden ang mapait na resulta ng kanyang maling desisyon. Isang paalala sa atin na pag-isipang mabuti ang ating mga hakbang dahil ika nga nila, nasa dulo ang karma. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.